Joseph, build me a home made out of love and faith, not of stones, with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Maayong adlaw kaninyong tanan. Sa ngalan sa Cebu Archdiocesan Commission on the Laity, ako nagadapit kaninyo sa pag-uban kanamo sa mosunod nga 33 ka mga adlaw aron atong pamalandungan ang kinabuhi ug ang pagtulunan sa kinabuhi ni Senior San Jose isip pangandam sa atong paghimo, sa atong pagtugyan kaniya sa iya unyang adlaw sa iyang piyesta sa Mayo 1 dungan sa pagtugyan sa tibuok nasod nga Pilipinhon ngadto sa pangaman ni Senior San Jose samtang paghimuon sa atong mga obispo, kaobispuhan sa CBCP dinhi sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue ang consecration of the Philippine nation to St. Joseph. Gano naghimo man ta niining consecration nga devotion tungod kay karong tuiga atong nasayran gideklarar sa atong pinalangga nga Santo Papa Pope Francis ang gitawag nato og tuig ni Senior San Jose. Nagsugod ni atong Disyembre 8 sa milabay nga tuig ug motapos kini nining umaabot nga Disyembre 8. Gihimo kini atol sa paghandom sa ika-150 ka kasumaran sa pagdeklarar ni Senior San Jose nga patron ug tigpanalipod sa tibok simbahan. Gihimo siyang patron ug tigpanalipod sa simbahan ni Pope Pius IX niadtong tuig 1870 sa dihang dunay krisis nga niabot sa kinabuhi sa simbahan ug sa kalibutan. Kita tungod sa pandemya ug wala tay laing nahibaw-an nga madangpan kay kaniya nga giila nga maoy eksperto sa crisis management ug eksperto sa emergency situation management ug kini mao si Senior San Jose. Timan nato nga si Senior San Jose nakaagi og crisis sa dihang nakalitan siya ngano nga nasayran niya nga nagmabdos ang mahal nga birhen nga iyang asawa nga dili iya ang bata sa sabakan. Nag-crisis siya dili tungod kay nagduda siya nga si Maria nagbudhi kaniya, kundili nasayran niya sa iyang pamalandong isip balaan nga tao ngang balaan kasulatan na nagna na nga usa ka birhen magmabdos sa Mesiyas. Ug nakita kini ni Senior San Jose nga ang kining mong birhen mao si Maria. Ang krisis siyang kinabuhi iyang niabot sa diyang nakita niya unsa ang gibugaton sa responsibilidad niya isip bana ni Maria ug ama-ama sa umaabot nga mananubos nga iyang pagapasanon sa iyang bukton. Niagi pod siya og emergency sa diyang taliwala sa tungang gabi gipukaw siya siyang paghikatulong haron mulaya siya kuyog ang bag-ong nahimugso nga manunubos ug ang inahan nga mao si Maria aron iyang dad-on dito sa Ehipto tungod kay si Herodes buot mopatay sa bata. Ni natong panahon nga nagkaguliyang ug wata kaybaw sa kapaniguruan nato sa atong kaugmaon mudangopta ni Senior San Jose nining consecration prayer haron iya tang panalipdan sa iyang kaugalingong kupo aron dili kita maduhig ngadto sa dautan. Muna nga sa mosunod nga 33 ka mga adlaw, uban ka namo sa paghimo nining inadlaw-adlaw nga pamalandong, isip pangandam sa paghimo niya ng consecration sa adlaw sa piyesta niya sa Mayo 1. Unsa man ang consecration? Ang pulong nagkahulugan sa pagbalaan. Sa ato pa, ang pagbalaan sa atong kinabuhi nahitabo nga sa dihang kita gibunyagan. Gihinluan sa duhig sa sala nga panulundon pinaagi sa makaluluwas ng mga buhat ni Kristo. Apan tungod kay kita tao o kita dalira nga mailad sa mga tentasyon o pagsulay sa dautan, nahimutang nagmabugnawon, nahimutang naputos pagbalik sa bisyo o sa unsang mga sala, nalimot ta sa atong mga panaad ngadto sa Dios ug tungod niini kinahanglan nato ibaghuon, i-renew ang atong baptismal commitment ug mao kini ang rason nganong dunay consecration haron kita mahimong pusab nga mga bag-ong binuhat diya ni Kristo, laing ni Kristo dinhi sa kalibutan. Ug ang atong gipili nga giya mo si Senior San Jose. Kay si Senior San Jose isip ama-ama ni Jesus is also our spiritual father and a master of formation.
Kay bisan ang ikaduhang persona sa Santa Trinidad went under the formation guidance of Saint Joseph. Muna nga ayaw ninyo kawanga kining kahigayunan nga sud sa 33 ka adlaw, baliksaysayo na to pagtan-aw ang 33 ka adlaw sa kinabuhi ni Kristo uban ni Señor San Jose. Sa panghinaot nga nining ika-33 ka adlaw kita mabag-o pag-usab sa atong panaad sa bunyag. Maandam kita pag sa ulog nining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw, isip mga bag-ong ninalang diha sa grasya ni Kristo, ubos sa landong sa pangama ug kupo ni Señor San Jose, ama-ama ni Jesus ug bana ni Maria. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of the mystic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Have mercy on us. He has made him Lord of his household and prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose Blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercession in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Sunt aspect
Maigsoon yata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Una sa tanan pagpasalamat ta sa atong mga gahom nga Dios nga naghatag kanatong panahon kay gayunan og katakos sa pagpaambit bisag dili tatakos. Salamat ta sa atong mga kadagkuan simbahan nga atong Santo Papa si Pope Francis nga bag-ulang niabot gikan sa Iraq aron pag tampo siyang kugalingon o pagpaila nga sa makalilisang persecution of Catholic Christians. Gibugtian niya og mensahe sa gugma, pasaylo ug pagpakiguli. Ato sa pasalamat sa atong Arsobispo iyang Ekscelensya Jose Serafia Palma sa iyang paghalad sa iyang panahon kinabuhi nga dunay kasuwagang espirituhanon kalagnon mga Archdiocese of Cebu o usab sa mga katilingbanon nga kayuhan. Usa niini mo nga iyang pagtukod sa Home for the Aged and Sick Priests, mga pare nga bardado na, retired na, giamuma o gitagad, gimahal o gihatagan sa mga pagkinahanglan sa ilang pagpalugway pa silang kinabuhi. Ato sa pagtamod sa mga obispo kauban niya, sila si Bishop Medifil Dudong Bilyones. Nila siyang yano o may galaon nga kinabuhi. O ni Bishop Antonio Ranyulaw sa ka-obispo nga minampuon, Bishop Emilio Bataclan Subuanon nga naila nga makanunayon sa pagtampo siyang Diyos nun nga kaalam alang sa pagtudlo sa pagtulunan sa kaluwasan. Mga pare sa seminaryo, mga pare sa monasteryo, mga pare sa parokya atong saludo silang paghalad. O sa mga laiko gipanguluhan ni Sister Fee Barino nga mo'y panguron sa Commission on the Laity. Salamat sa ta ni Bradudong Limsoa siyang paghalad o pagtampo sa mga kalisdanan, pag-agak o padayon sa Cebu Catholic Television Network. Wisang kapi Pastor Dayan, mga staffers sa Cebu Catholic Television Network. Yan ita sa atong tulumanon, atong lihan sa mubo kay nga pagampo. Sa ngan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Kinong Diyos lang itong amahan, salamat sa imong paghatag sa imong pinanggang anak. Siyang tibok nga kinabuhi aron pagtubos sa katawhan nga makasasala, kaulipnan sa gahom ni Satanas, gibugtian sa dako nga kagawasan. Pinagi siyang kamatayon o labaw sa tanan siyang pagkabanhaw nga nagmatuod sa iyang pagkapinada samahan o usa ka prueba nga natay gipaabot pang laing Redeemer kung manaluwas. At sa pasalamat sa mahal nga Birhen atong inahan nga kanunay nagampo alang kanato. Amen. Sa ngan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon di ta maglangan doon natay mga kauban dinhi nga mo tampusat sa mga pangutana nga lagmit mausay inyong mga pangutana o kita nangita sa kasayuran gikan sa Sagrada Biblia, libro sagrado nganlan natong the Holy Scriptures which contain the Word of God, the will of God, and really reflecting the true messages and person of Christ. Yan si Carlo Badina sa ato sang paminaw sa mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups. Carlo Badinas. Maayong hapon kanimo bratsok ug may gabi agad nining atong maabtan nining atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa CCTN Channel 47. Unya bratsok sa dili pa ko mangutana bratsok, greetings nato kanunay na binagayod sa abong kuraparoko kaniadto nga si Father Anthony Murillo. Maayong hapon nimo dia Father og labi na gayud ni Brad Michael Cabunilas og ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba og ni Sister Sosi Pulvira sa taga Lapu-Lapu. Maayong pagtan-aw kanatong tanan. Bradsok, ang akong pangutana bradsok bahin niining pagampo. Kay dunay usa ka basahon sa saksi ni Jehova bradsok. Ang title nini maayong balita gikan sa Dios. Giingon din ni bradsok sa ilang basahon unsaon nato pagampo. Giingon din ni bradsok dili gusto si Jehova nga baliko nato ang sinag-ulo o sinulat nga mga pagampo. Gusto niya nga iampo nato kung unsay anaa sa atong hunahuna o kasing-kasing.
Kini nga punto bradsok, matod pa nila bradsok, nga klaro man jud tin-aw man jud nga ang Katoliko man jud giiguan ni nila. Kay kitang mga Katoliko bradsok, ang atong mga pagampo daghan kayo bradsok. Ang uban gipangsuwat sa nobina ni Santo Niño, nobina San Antonio de Padua, nobina ni Sinyo San Roque. Ang atong mga pagampo bradsok gipangsuwat sa mga nobinahan. Unya bradsok, matod pa nila bradsok nga si Jehovah dili day siya gusto ana nga pagampo nga kanang pagampo nga sinulat kay mahugra day nga gisag-o nato bradsok ug wala magsukad sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Unya bradsok, kung basahon nato ang Filipos kapitulo 4 bersikulo 6 ngadto sa 7, nagkanayon diri bradsok, ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisag unsang butang, hinunua sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios nga inyong gihangyo pinaagis mga pagampo o pagpangamuyo uban ang pagpasalamat o ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang mga pagpanabot magabantay sa inyong mga kasing-kasing ug sa inyong mga hunahuna diha kang Kristo Jesus. Dinhi bradsok, matod pa nila nga kung magampo dita bradsok dili mag-agad sa mga sinulat o mga nobinahan kundi mag-agad sa atong hunahuna ug kasing-kasing. Palihog di ko pagpatinaw ni bradsok kung okay ra bagyod ni bradsok ang pagampo na to kung iagi na tong sulat. Ato mga pagampo nga pinagig sinuwat kabubuton na sa Ginoo tungod kay kanang 150 ka kapitulo sa Salmos. Mao na siyang kahugpungan sa nagalalain nato mga pagdaig, pagsimba, pagaliupo sa atong magagahom nga Dios. 150 chapters of the book of Psalms. Muna nga dili ta ka lalis sa kakamaturan nga gibilin sa Ginoo irin siya sa katawhan, the book of Psalms, nga naadiya ang pangamuyo sa panahon nga dunay gera, dunay bagyo, muhano ka nato mga kagulanan, mamatian ta sa minahal sa kinabuhi, o ang tao malibog wa siya mahibaw unsa nga niya buhaton. Live through the pages of the book of Psalms. You come across the Lord God who is present there, and likewise the prophet David crafted and he was brought by the Holy Spirit to share the message of God and how to approach God through our prayers. Muna nga dili na tinuod nga ang pagampo nga sinuwat way hinungdan kay dili unta ni masuwat ang 150 chapters of the book of Psalms. As I stated nga, this is a conglomeration of different kinds of longings and desires, and through the channel of prayers by the book of Psalms na mga pagampo dias pagpasalamat. Sa Salmos 31 mabasa nato mga pangiliupo kung na hisugamaktas daghang kasalanan ug kadawtan na dang pangiliupo paghinulsol ginindot kayo. So I think that is contraria veritate. Usa na ka sumpaki sa kamaturan ug kinanto sa linatin pag dunay grammar contra veritatem. So kining mahitungod na nang ipadayag nato ngadto sa Dios nga atong mga pagkinahanglan tinuod na. Pero dunay mga paagi sa Dios nga iyang gitudlo ug dili sa ta ka question. Labi nang dili ta ka saway sa Dios. Kani ang Ginoo sa Job 5:1. When you cry out on earth upon me in heaven, and I do not listen to you, resort to one of the saints. Kung kamo din siyuta nagsinggit kanako ngari sa langit, kung dili ko maminaw kaninyo, dangop ug usas mga santos. Kadungog man ang Ginoo. Mahibaw man na siya unsaon niya pagtubag nga atong ipangayo. Pero nga naman ganingo siya dangop ug mga santos. Kaya sa Proverbio 15:28-29, ang pagampo sa taong dautan dili dunggon sa Ginoo kay siya nagpuyo sa kadautan. Pero ang pagampo sa kamatarong makalipay sa Ginoo ug dunggon sa Ginoo ang pagampo sa matarong. So that is the reason nganong modangop tag santo balaan. Mismo ang Ginoo nagpahibaw. Tuo ka higala si Elipas, Bildad o si Sofar nga makasasala nga dautan kontra kay si Job.
Ya, nangaliw po sila direkta sa Ginoo, Ginoo mitubag dili ko kahatag sa inyong gipangayo. Dango po ni Job. Siya ay maghalad, siya ay magsakripisyo, magampo para ninyo. O giadto nila si Job nihimos pagampo, pagsakripisyo, pagampo alang kanila nga makasasala. O sa gisultis Ginoo, Job, ang pangayo sa imong tulo ka amigo, Bildad Supar, nga kining gikinanglan nila din ako ihatag. Pero tungod sa imong pagampo, kay ikaw buutan o matarong akong ihatag nila. So klaro kayo nga, through the intercession of the saints, ang pangiliupo sa mga santos, dunggod sa Ginoo. So usan as mga paagi sa Ginoo. May mosag mo diretso tas Ginoo. Kaya na sa 1 Juan 3, nga ang usa ka tawo nga buutan og matarong makahimo pagpangiliupo direkta diretso sa Ginoo. May musad kung feeling nimo nga wa na kay buling sa sala, ya makapahimot ka sino, ituwaw sa Ginoo ang imong kinahanglan. Minaw sa Ginoo niya. So muna ang atong katubag nining ilang mga kinta mga paagi nga ay kinahanglan nga mobasa kag pagampo. So mingon na ta nga, why did God put into writing through David the book of Psalms, 150 chapters, which are comprising different prayers and longings of man. Nganong pasuwat man Ginog Salmo sa pulos mo na pagdaig pagampo. At the same time doon ay mga nganan na to doctrinal and moral messages sa mga book of Psalms. Muna itong tupag sa pagkutana ni Carlo niya si John Porca, sa siya sa mga propagators of Catholic faith nga suri-suri sa sila mga dapit magpaminaw ato siya mapinawon John Porca. So, ngayong hapon, Bradsok, o sa tanang Kabisayan, Mindanao, na nagsunod niini, nga itong mga greetings diya ni Linggo, kauban ni Monsignor Aksarin, nga kanunay dahil sila maglantaw aning CCTN, niya, labi na diya sa Marigondon, nga kipanguluhan ni Father Looking, ang parikura niha, sila si Bart Cornelio Amit, na ako'y mga manghudin ha, nga sila si Crispina, o si Manny, si Aurelio, o si Janet, na minaw sila ning matag Martes, so, atong mga pangusta nila nya naot mga padayon sunod akong pangutan na Bradsok ingon nga Katoliko kining nagtakubang mga Katoliko matud pa nining sa simbahang Katoliko ang kining matawana sa garan nila mga opisyal sa government ug unya mga dagkong tao Bradsok unsa man karon sa Bradsok nga diha day tago man sila sikreto sa ilang pagkakatoliko, usa day sila ka mason. Ay sahi kuno ko Bradsok, unsa man gyud ni baruganan aning mason nga nagtakuban man sila og sikreto man sila nga nagtakuban og atake simbahang Katoliko. Unsa may atong ika saysay ni Bradsok? Sa mga 18th century, ang mga mason, literal mason kanang tao og tiles, himo mga concrete, mga bungbong, mason gyud nga kaabag sa panday. Pero tungod sa kadaghan nila dito sa Europe, sa Europa, tigom sila maudto human sa ilang paniudto, istorya, pila ka gutlo, anton na organize sila. Daghan kayo. Di na ni sulob o mga tinguha nga mo paambit, mga philosophers, mga maginadmanon. Nuna sa mga teologo, mga maginadmanon. So, na organize nga usa ka kahupungan sa ibang kalibutan ng masonry. Tanay mga lodges, mga katiguman nila, organized. Yeah, they are equipped so many resources, material resources, and also connection with some different, somewhat high rank of the civil government. Kunya, doon ay mga pagtulunan nga ilang gisil-sil yun. Ang kaniadto paghibaw og ilab ng iusab nga anti-Catholicism, anti-Pope. Muna nga mga mason nga makatiwas na sa ilang third degree nga training and secret somewhat molding upon them nga ilang tunganan o dunggab sa ilang hanting naip ang kao sa Santo Papa o mitra Santo Papa, ilang tumban ng Santo Cristo. Pero atakay bahog
nausab na ba ni. But that was really the reason. Ug ang simbahan naghimo og mga pahimangno nga inay mo join ka sa Masonry, which has the doctrine of anti-Catholicism adto na lang ta sa Knights of Columbus, mga tao nga committed sa paghigugma sa Dios, pagalagad sa Dios, o loyal sa simbahang Katoliko. And so many projects, mga kabus, lalay proyektos pagtabang sa mga ilong tuwapos, mga byuda, pundo sila mga dugo para sa mga aksidente. So dalaygon kayo. O nag-umol sa sila mga doctrinal upliftment sa mga Catholic nga wakay kabagagan. So malikon ako that very onset of that 18th century, the popes there during the time condemned Masonry. And it was not amended nga ang simbahang Katoliko nagdili sa mga Katoliko pagpasakop sa Mason o hangtod karon wa na usma. So mo na ato'y kasulti ning pangutana ni Brad John Porca. Unya baliktan ni Carlo Badenas. Dagang salamat Brad Sok. Unya greetings na ako Brad Sok ni Brad Edwil Mabanag taga Dawis og labi na ni Brad Noel Arishma taga Leyte. Magtanaw na to siya sa atong live streaming Brad Sok. Ang akong pangutana Brad Sok kay ang atong simbahan Brad Sok nagsaulog man gyud aning Holy Week ug nasayod ta nga nasuod na ta sa Semana Santa. Ang akong pangutana Brad Sok, kini bitawong gitawag na tog balaang semana o Semana Santa? Usa ba ni siya kadakong biblical Brad Sok? Doon na ba tayo gibasihan sa Biblia Brad Sok nga kining Lunes, Martes, Miyerkules hantod sa Biyernes gitawag ni siya balaang semana? Naa ba tayo basihan sa Biblia Brad Sok? Palihog kog pagpatinaw Brad Sok. Sa libro ni Sirach, Uluhan 33, Studling City nga 28, mingon ang Diyos nga dunay mga adlaw nga mas balaan kaysa mga kasagaran ordinaryong mga adlaw. Mga adlaw nga lahi subang mga adlaw kay gigahinig sa mga buhat, mga buluhaton nga sagrado sama sa mga pagampo. Mga buhat nga maayo. Although it is not that only in the Semana Santa na magampo tag magbuhat maayo every day, kada adlaw, any moment gampo ta. Pero kining Semana Santa gigahin na nato sa mga tunob sa kaagi ni Kristo pag tubos ka nato. Sugod sa bugat na Semana Santa kanang Miyerkules. Nga na nag-Miyerkules teneblas. Kan teneblas Latin word meaning darkness. Unya sa literal pagkasultian na mga Pariseo, Escriba, Sanhedrin, tigom sila, plano sila saan nila pagbitay, saan nila pagdakop, saan nila paghanok nga ang balaod sa gobyerno mo duyog kanila sa hukom sa kamatayon. Marang nagtiniblas closed door conference which one of their guests is Judas Iscariot. Usa sila mga bisita ato mo si Judas. So marang ngan na to Miyerkules de Tiniblas. Dahil Huwebes Santo mo nang Eucharistic Day, Monday, Thursday, gikas Mandukare. Mandukare meaning 8 to kaon ba sa Passover nga gisaulog ni Kristo niya ng Huwebes Santo ang duha ka dagkong sakramento, sakramento sa pagkapare o sakramento sa Eucharistia. Nya Biyernes Santo mo nang pagkasakit sa Ginoo. Kadungog ta sa mga matulun-anon nga mensahe sa puong ni Jesus gikan sa krus. Mura nga natog City Palabras. Anya pagkasabado diya siya lumngana. Black Saturday. Nya Domingos kadlawon mo nang Paskos pagkabanal. So mo na mga lakang nga naghatag og mabugat nga katungdanan sa mga Kristiyano Katoliko o uban nga mga Christians to meditate upon reflections of the proofs of suffering to manifest that Christ really loves us so much. Mga lakang sa kasakit o tagmal na gimatuon ni Kristo sa kadako siyang gugma para nato. So mo na nga sa Sirach 33, sitting at usotso doon ay mga adlaw nga balaan kay subang mga adlaw. Ngano kay kini gigahin so sa katinuhanon nga tuyo ug balaanon nga katarungan. Muna itong tubag sa pangutana ni Carlo Badenas. Kasi si Brad John Porca na pa'y laing pangutana ato sa siya pamatio.
Na ko ilay pangutana Bradsok, may tungod aning sa Mateo 3, versikulo 13 ngadto 16 nga nagpakita ang Amahan ug sa pinagi sa tingog ug ang Espiritu Santo. Pero sa Old Testament wa mo kay makita Bradsok nga Espiritu Santo nga nakita sama sa pagpakita niya sa pagbunyag ni Kristo. Ang pangutana ni Bradsok, unsa may basihan nato nga ang Espiritu Santo diha pod sa panahon sa Old Testament. Wa man na may bawi ug daghan na nangutana niya na may tungod nga why Espiritu Santo sa New Testament, sa Old Testament, diha na sa New Testament. Unsa man ni ka tinuod Bradsok? Ang mga kaigsunan na nato mingon nga wa sila makabasa. Wala nga lang itong external appearance. Pero he showed the great miracles and power. Sa Job 33 nagingon 33:4, ang Espiritu sa Dios nagbuhat kanako ug ang gininhawa sa magagagahom naghatag kanako kinabuhi. Mao maning the breath, ang Holy Spirit. Ang Espiritu sa Diyos, the Spirit of God. He is portrayed in the Bible, Job 33 verse 4, that the Holy Spirit is co-creator with the Father. The breath of life. Sa Salmo 51:11, ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan o Diyos, og ayaw pagkuhaa ang imong espiritu gikan kanako. So, the Holy Spirit is mentioned, dwelling in man who has opened by cleansing himself, so ng Espiritu Santo. Sa Ezekiel 36:26, gipadayag ni Propeta Ezekiel ang kapuslanan sa Holy Spirit. Kung niya nato, may nga itong basahon sa libro ni Propeta Ezekiel 36 nga nagkanayon. Unya, bisibisan ko kamo sa malinis nga tubig o kamo mahinlo gikan sa tanan ninyong kahugawan o gikan sa tanan ninyong mga Diyos-Diyos. Hinluan ko kamo, natagan ko kamo sa kabagong kasing-kasing o bagong espiritu nga ibutang ko sud ninyo. Kuhaon ko ang batuon yung kasing-kasing o hatagan ko kamo kasing-kasing na unod o ibutang ko ang akong espiritu sulod ninyo. Palakton ko kamo sa akong kabalawranan o kamo magabantay sa akong tulumanon. So, simply, nga kung ang Espiritu Santo isod sa Diyos ka nato, makapuyo ta, primero makahunahuna tag maayo, kasulti tag tarong, kapugong ta sa itong mga pasyon o kaulag, kasuko, pagdumot, kasilag, kahakog, buntugon ni sa Holy Spirit. Yang atong kaulag, pulihan niya og chastity, kaputli. Nga atong kabangis, pulihan niya kalumo, meekness. Nga atong pagdumot, pulihan niya og forgiving heart, kanang mapasayloon nga kasing-kasing. So, mao ni ang gahom sa Holy Spirit. Mao gyapon ning gahuma ang gisaad sa Bagong nga Testamento sa pagsaad ni Kristo nga saka ko sa langit. Pero dunay mopuli kanako, ako ipada sa ngahan samahan ng Espiritu Santo nga mopuyo sa simbahan hangtod sa kantura. He dwells in the church forever. Why term of expiry? And He shall teach you everything, and He shall remind you everything that I have told you. Ang Espiritu Santo mo puyo sa simbahan hangtod sa kanturan. Way termino, pila ka tuig, why ino na to, libo-libo ka tuig, forever. Kanya mo tudlo siya kaninyo sa tanang mga butang, mo pahinumdum siya sa tanan nga kung isulti kaninyo, gamanan kayo, meaning renewal of man. And it is the soul of the church, the Holy Spirit, and the birthday of the church as attributed by the church, it was the Pentecost.
because that was the time of the descent of the Holy Spirit in the church in general, but individually everyone who opened his heart, who abandons his sins, sud ng Espiritu Santo. Igsoon Espiritu Santo na to, makita na to nga itong hunahuna dili magpasagad. Kaya tanang sala, nagsugod sa hunahuna. Nga itong baba di magpasagad. Nga itong kasing-kasing di magpasagad o pagbati sa kaulag, sa pagtuman sa itong gusto, pananghin na ito Ginoo, may ba ni Ginoo dili. Siya ron gimasayo na, look into the 10 Commandments. Kaya whatever thought or acts or words contrary to the commandments of God, that is sin. That is an act against God, that is expression that we hate God. That's terrible. Kana din paglapas sa sugo atong gipadayag nga nasilag tas Ginoo unknowingly what kay bao. But that is expression that we hate God. We do not love God anymore. Kiningong Ginoo, if you love me, keep my commandments. Ana sa San Juan 14:15, kung naigugma ka kanako, tumana ako mga sugo. Kunya, ato sang lantaon karon dayon ang mga mahinungdanong paybaw nga takos na itong masayran. Karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maisod balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Sa di pa ta mo tagad o maminaw sa pangutana sa atong
mga igsoon nga niya sa ruban kanato karon ato sang isgutan ang kahulugan sa redemption kung pagtubos sa Griego sa Griego nga niglitroses pagbakwi, pag-ilog, pagbayad. Unya ginganlan sa ni sa Hebreo higula, just the same ang pag-buy back, to retrieve back. Sa pamaagi kung kahulugan ining pagtubos mao nga kuno nay kaulipnan nawa ang kagawasan o kini giharian so sa kamasalay pon nga gahom ilugon pinagi sa sangka o gera o kasagaran mutubod ang dugo pagasag dugo. That is one of the meanings of redeeming, to retrieve back by means of somewhat bloody class. O niya ikaduha mo ang to buy back na prenda baron niya ang usa ka may danon sentimental value. So naninguha siya pag-ayo kutos mahimo pag tigom hangtod pag-abot sa panahon paliton pero mas mahal, duble, triple na ang bili sa pagpalit. That is the meaning of one of the meanings or definitions of redemption, to buy back. Sa paghulagway na to sa redemption nga gihimo ni Kristo, just the same. Ngayon nga buntugo ni Kristo ang kamatayon, pinagi siyang kamatayon na si Hebrano 2:14 way mahimo nga pasaylo kung way pagkula sa dugo. Hebreo 9:22. To buy back, pagpalit pagbalik sa 1 Corinto 6:19-20 kamo balaan kaya nahimo namong puy-anan sa Espiritu Santo, balaan ang inyong lawas. Kaya nahimo namong puy-anan sa Espiritu Santo, labot pa dili na kamoy tag-iya sa inyong kugalingon. Ngano kay gipalit kamo sa mahal nga bili. You are purchased or bought by great price, dakong bili. Kung sa nang bili nga gisgutan sa 1 Pedro 1:18-19, gitubos kamo. Dili sa bahandi ug sa bulawan. Gitubos kamo sa mahal nga bili nga mong dugo ni Kristo. So that is the meaning of redemption as taken literally, looking into the Bible, the meaning of that. But factually, reality, that is done by Christ. He paid up our debt, ibayran niya itong utang sa mahal nga bili nga mo ang iyang kinabuhi ug dugo. Giilog niya kita na ulipon ni Satanas. Pinagi siyang pakigsangka nga daw siya napildi apan nakadaog kaya nangatawa ang mga kontra niya kay gilansang siya sa krus way nahimo ug iyang yung gibugwak ang katapusan ng ginhawa. Pater, in manos tuas commendo Espiritu mio. Father, into your hands I commend my spirit. So that was a defeating or somewhat catastrophe as non-victory at all. But really, it was our victory because of His resurrection. Mana nailugta, nalugti ang kadinas kaulipnan. And the power of grace sanctifies us. Mana yung San Pablo, tanawara, unsa kangilad kaniya to, gilutos na ko, patay na kong sakop sa iglesyang itukod ni Kristo. Pero karon, sa kaluoy sa makagahom, dili na ko ang kaniadto sa akong karon. Wa siya mingon nga siya balaan na, pero the truth of the matter, balaan na siya. Dili tungod kanako, tungod sa grasya nga niya suod kanako, nagabuhat suod kanako, nga kaniadto ang di na ko gustong buhaton, way akong gibuhat ang kangilaran, karon nawali kay naanay nagbuhat sulod kanako. The presence of the Holy Spirit in me, the grace. Now, how could it be? Can you do it? Can I do it? Yes. The dwelling power of that really govern us is darkness. Kanang yawa man sud nakot nato. Natong naon ang ilad atong sinultian ilad atong buhat ilad, yawa na sud nato. Hinginli primero ikag mihili na paghunong sa
Pag hinulso niya, gibiyaan na nimo, enter the Holy Spirit. Then surrender. Call the name of Jesus. Mailhan nimo nga, ang imo na makakontrol na ka. Imo mga pungang ngilad, makontrol na. Nga to buhat nga daw tayo makontrol na. That is redemption individual. Itubos ka sa tinagsatagsa. Kana, mo itong palandungon, ining Semana Santa, kung natubos na bata, individual ay tinagsatagsa. Paminaw na to si Dennis sa Abarques, usas mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups. Salamat Barsok og mayong hapon kanimo og sa tanan nga kanunay nagsunod sa tuang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako diha sa tungkop Minganilla si Brad Edwin Paragoso, kaubanan sa iyang pamilya, labi na gyud diha sa punta si Brad Fred Tundag og ni Brad Archie and Gina Lorion og ni Uncle Benjamin Abarques og ni Auntie Betty Abarques og labi na gyud ni Ma'am Ali Abarques. Barsok akong pangutana gikan kini ni Brad Mando Aquino mahitungod sa pagkahari ni Melkisedek o pagkapari. Naabalsok, diri balsok giingon sa Hebreanon City 3 nga gipakasama sa Dios si Melkisedek nga way sinugdan o walay ginikanan balsok. Nang ingon diri nga siya hari sa salim o pari sa labing halangdon. Ang pangutana balsok, si Melkisedek ba sama ba sa Dios o gitawag nato og internal infinite kay wala man siya ginikanan og wala pod siya hibaw-i nga kinsa iyang maginikanan matod pa diri balsok. Unsa may tubag balsok sa atong simbahan about aning Melkisedek nga gipakasama man siya sa anak sa Dios? Palihog kog papatin-aw ani balsok. Bisan gani sa libro sa Hebrehanon, gi parallel at pagitandi siya sa pagkapare ni Kristo nga si Kristo sumala sa 2 Timoteo kapitulo 1:9 ang Kristo nagagikan sa way sinugdan ug way katapusan. That means eternity. Kay wa gay sinugdan ug way katapusan, that is eternal. Eternity means no beginning and no end, and that is the nature of Christ matod pa sa Biblia sa 2 Timoteo 1:9. Kanya si Melkisedek gipakasama niya na pero not really true ang meaning ana he has no record of genealogy sa may subot ana kay kini ko mga Hudiyo istikto kay sila sa mga kaliwatan. Ang usa ka tawo ron nga natawo na panahon na ilang ma-trace back, ilang li pagbalik kinsa imong amahan, kinsa imong apuhan, kinsa apuhan sa imong apuhan. They can memorize that. Why? Because they have the written somewhat genealogy. Pero si Melkisedek wa man nikalit bisag tungha gikan sa Salem. Salem means peace. Unya he was really enlightened to offer the sacrifice, wa siya maggamit o dugo sa karnero, bread and wine. Muna pareha sa siya ni Kristo nga sa katapusang panihapon si Kristo, bread and wine. So that's not mean wa na magpasabot nga siya Diyos, way sinugdan ug way katapusan. Ang punto nga way record wa mahibawig din siya specifically kay nasud siya sa boundaries mga Hudiyo, mahibawan gyud ang iyang kagikanan, iyang apuhan, kinsa amahan siyang apuhan, kinsa apuhan siyang apuhan. They can trace back even the 4th generation. That is the secret and uniqueness of the Jewish people because they compile and protect ilang gibantayan, ilang giampingan nga ang record dili moa mura nga mahibawan nila. So, mahibawan nila na minyo banig igagaw, gitugot mo sa nila, igo bagsud nga kadugo, mahibawan sa nila unsaon pagbabag kay naa sila genealogy. Muna ibo, sabot dili kay si Melkisedek na himo ng Diyos nga niyanis kalibutan. Si Kristo man ang nagpakita. 1 Timoteo 3:15. Mao ni ang misteryo sa tinuhuan nga siya muanhi nagsulob sa dakway sa tao. Angyangan iwali sa tibuok kanasuran. Makita siya sa mga anghel. Bisag wa na nganlig Kristo siya ginas Kristo nagsulob og lawas sa tao. 24:48 iwali nga kungaan sa tibuok kalibutan. Mateo 4:11-12 nakita siya sa mga manunundan. Si Kristo gina. So muna nga atong ikatubag nga He is the only one, the God
incarnate, ang Diyos nga nagpakatao, si Kristo na. Nya, labaw nga pare. O yang pagkapare, walay katapusan. Nya, balik ta ni George Turifel. Daghang salamat Brad Sok, maying hapon kanimo nya, maying hapon karon tanan ilabi na sa ato mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya tong programa ang katinawan sa pagtuo Katoliko. Nya akong greetings dia sa Kalituban Talipon Bohol nila ni Brad Angel Coino, nila ni Dong Raniel Badal, kasi Ricardo Ibardo, Lang Maris, ug siyang bana nga si Rodil nga naglantaw karon. Nya diha sa Mualbual Cebu sa akong asawa, akong mga anak nga naglantaw karon. Maying hapon kanatong tanan. Basok, ang akong pangutana, Basok, akong ipahaom diri sa Mateo 20 versikulo 32 hangtod sa unahan nga maulagi matod nila nga katong higayon na nga akong basaho diri Basok, ug sa minggula sila sa lungsod hingsunggatan nila ang usa ka taga Sirni nga giganlag si Simon ug kini gipugos nila aron pagpapasan sa krus kaniya. Ug sa mingabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota kung bubaro na to sa kabagol-bagol ug ilang gipainom siya sa suka nga sinaktan sa abdo ug hinitilawan niya nga wala siya mubuot pag-inom. Basok matud pa nila nga katong higayon na sa ring digawa si Jesus ang cross gipapasan ngadto ni Simon Sirini nya og ato kining basahon Basok hantod na abot sa Golgota wa gitay mabasa diri matud pa nila nga gibalik ngadto ni Jesus ang maong cross. Sa 32 klaro kayo si Simon Sirini mao yung nagpasan sa cross pagka 33 naabot sila sa Golgota gipainom sa suka mao na nga matud pa nila nga dili ba kaha nga si Simon Sirini maoy nalansang ato higayuna kay wala maging mabasa sa Biblia. Kung imong basahon ang Mateo 27 nga bersikulo 32 hangtod sa unahan wa gi mabasa nga giuli. Ang 32 gihatag ni Simon Sirini pagka sa 33 sa bersikulo niabot sila sa Golgota nya gipainom sa suka ilansang sa didto. So mao da nga ni tumaw ang ilang katahap Basok nga dili ba kaha si Simon Sirini may nalansang atong higayuna. Palihog ko kog pagpatinaw ni Basok. Kabubuton Diyos nga dunay upat ka ebanghelista. Usara ka ebanghelyo. Dita kaingon nga ebanghelyo ni San Juan, ebanghelyo ni Cristo sumala ni Mateo, o San Mateo, ebanghelyo sumala ni San Marcos, ebanghelyo sumala ni San Lucas, ebanghelyo sumala ni San Juan. Upat ka ebanghelista. Mao na ituyo sa Ginoo nga na upat gyud ang recorders. Kaya doon na usa ka recorder nga pasaan si Kristo sa krus na umod, bugat kayo, patiran pa, kapoy na ka siya sa Ubis Santo, gikulata, gibunog, spusan, kapoy na gyud kayo. So si Simon Sirinio nga himsog kayo mo ilang gipugos pag agak o pagpasaan sa krus. Pero nang magpasabot nga siya ginilahos, mo na nga ang laing ebanghelista tiyaliwa nila mabasa na San Mateo 19:17. Busa ilang gikuha si Jesus ug migula siya nga nagdala sa krus alang kaniya ngadto sa dapit nga ginganlan ang dapit sa bagol-bagol. Sa Hebrewanon ginganla Golgota. Din didto ilang gilansang si Jesus sa krus. Og din uban kaniya may duha pa. Tagsa-tagsa diya siyang kilid kadunduha katulisan. So, one nila ni malinggati nga the last steps climbing up the bagol si Kristo gyud ilang ipada nya giklaro gyud siya gilansang sa krus dili si Simon Sirinio kay istikto kay mga Hudiyo mga gwardiya lain niya ilansang anim sugot ng Hudiyo kay ang ilang yung tumbok siya gyud si Kristo ilang ipapatay dili kay dunay mapuli nya mga sundao nga Romanhon gitrain gyud sila kinsa ang kriminal hilalan tong gipagak-agak ni Simon Sirinio yawat may balik ni Kristo ang galaman o kusog na tawhanon aron makatiwa siya lakang sa Kalbaryo. Makita na to sa sa San Juan 19:17 ug 18 siya gyud ang midanas cross ug siya gyud ang gilansang sa Golgota. Muna kadang mingon nga si Simon Sirinio ang gilansang ilan na dito mo tumo. Nagpasabot nga nila mo sila mobasa sa uban nga recorders of the gospel. Muna nga itong tubag sa pangutana nga ni Brad George Turifel. Balik ta ni Dennis Abarquez. Daghang salamat Basok ug salamat sa ikaduhigayon og greetings nako ni Christine Montes diha sa Manila ang pagmangko ni Brad Jim
Jim Lagunita. Brad, so akong pangutana kini magsaulog naman gyud ta sa Biyernes Santo kay karon na mataron sa Holy Week. Dunay pangutana balsok sa mga kaigsuonang Islam nga sa City Palabras nag-ingon na si Kristo nga Dios ko nganong gibiyaan mo ako. Mato nila balsok sa ilang komentaryo nga nganong si Kristo nakaingon siya nga gibiyaan siya siyang amahan, nga niingon siya nga Dios ko nganong gibiyaan mo ako. Ang ilang komentaryo balsok, si Kristo gipasagdan sa amahan, wala tabangi o gisilutan noon siya. Si Kristo wala siya tabangi sa iyang amahan kay iya man gitawag ang iyang amahan nga nganong gibiyaan siya. Unsa may tubag ani balsok nganong si Kristo miingon man ngadto sa iyang amahan nga Dios ko nganong gibiyaan mo ako. Unsay pasabot ani balsok sa gisulti ni Kristo? Palihog og patin-aw ni balsok. May nang punta na si Kristo dili may tabo nga biyaan sa Dios, biyaan sa mahan. Sa Kolosas 2:9 ingon si San Pablo, ang tibuok kahupnganan sa pagka-Dios nagpuyo kang Kristo, diya kaniya ang tibuok kahupnganan sa pagka-Dios. San Juan 14 ingon si Jesus na ibaw mong amahan ni akanako ug ako naa sa mahan. Labot pa sa Salmos 37:28, gingon nga, kaya ang Diyos amahan nahigugma sa kabuutan o dili siya mobiya sa iyang balaan. Ang Diyos nahigugma sa kabuutan, sa katarong, o dili siya mobiya sa balaan. Si Kristo balaan man. Sa 1 Pedro 1:16, mingon si Kristo, pagbalaan kamo, ingon nga ko balaan. 1 Pedro 1:16. Pagbalaan kamo, ingon nga ko balaan. Sa Salmos 37:28, ang Dios dili mo biya sa iyang balaan. Si Kristo balaan, ang tibuok kahupnganan sa pagka-Dios na kaniya. So di may tabo nga biyaan siya sa Dios. So ang pagutana, namakak dahil si Jesus, wasad siya mamakak. Kay ang iyang role mao ang pag gakus sa tanang sala, gibutang siyang lawas. Ug tanang magkasasala, gipatong ibabaw kaniya. Gigakus niya ang makasasala. Ug kay ang makasasala lagi atong nahibaw-an sa Proverbio 15:28-29, ang makasasala dili dunggon sa Dios. Mao na nga samtang ang mga sala sa mga tao diha ni Kristo, siya nag-ampo para sa mga tao. O gisuwatsad sa Salmos 22:1 nga ang manunubos ilansang niya mutuaw. So bitag na daanon sa iyang ituaw, sa iyang isulti, Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Kinsay gibiyaan? Salmos o Isaiah 59:2, kitang makasasala, mibiya sa Dios. Mora gikakos ni Kristo ang mga sasala niya, gidulit, gipaduol niya, o mingon siya, Diyos ko nganong gibiyaan mo ako, meaning these people which He united as one, and Christ becomes spokesman of the sinner. Kitang makasasala, di ta kahimo dunggon tas Ginoo kay makasala mata, siya ang iyang kabalaanon, iyang kabuutan, gidungog samahan. Ug mo na ikahulugan, dili kay ang Ginoo na makak. Wa siya mamakak na Diyos ko nganong gibiyaan mo ko, kay ang iyang gipasabot ug ang tuyo ipasabot samahan nga kining katawhan, tanang sala sa katawhan na naman siyang lawas. Doon na sa Biblia? Isaiah 53:1-3, kay nating karnero gilatos, gisamad samaran, pinagi siya mga samad, yan dugo nangayo kita, kay ang tanang mga sala gibutang ibabaw siyang lawas. So mo na hinungdan. So balikon na to, wa siya biyay, wa siya mamakak. Diyos ko nganong gibiyaan mo ko, kay ang katawhan nga makasasala giusa na uban kaniya. He unites the people and people unite with Him. So they are one on this. Christ was acting as spokesman. Di pama ba nato? Kita gibiyaan. So muna atong tubag sa may pangutana ni Dennis Marquez. Balik sa ta ni George Torrefel.
Daghang salamat pag-usab kanimo Barsok nya ako ring greetings diha ni tita ug siyang banda nga si King diha sa Nuknukan Talibon Bohol nga naglantaw karon nga si Brad Christopher Andrino diha sa Paknaan Mandawi City. Maying hapon kanatong tanan. Barsok ang atong mga igsoon nga dili Katoliko ug tanon kay silang misupak nga matud pa nila nga dili tinuod nga si Kristo gyud moy nagtukod sa Katoliko ug dili mahitabo nga kanang Iglesia Katolika mao na ang pundok nga iya sa Ginoo. Kay ngano ilang kutloon Barsok ang Santiago 1:27 nga nag-ingon dito nga ang tinuod nga relihiyon walay kunot. Unya mao katong pagduaw sa mga ilo ug balo ug paglikay sa buling niining kalibutan na. So klaro kayo paglikay sa buling ning kalibutan sa ato pa dili Triumphant Church kay ning kalibutan man ang ipasabot. So dinhi gis kalibutan niya way kunot niya. So kuwahi karon sa ilang nakita sa Katoliko nga daghan kayo mga badlungon, daghang kunot, daghang mga palahubog, halos mga Katoliko, mga badlungon niya. Dili sad mahaom Barsok nga mao ni ang iyas Ginoo kining Iglesia Katolika kay lagi si Kristo nagtudlo man sa paghigugma ngadto sa kaaway. Pero ang Katoliko daghan kayo ang gipamatay panahon sa Inquisition matud pa nila nya giangkon na sa atong kapapahan ang katong patay nga nahitabo sa Inquisition Barsok panahon ni Pope Innocente the Fourth kung ako masayop niya tong 12th century niya giangkon gyud sa atong mga satupapa ang maong pagpamatay atong panahon sa Inquisition. So matud pa nila dili kuno mahaom nga Iglesia Katolika mao ang pundok niya sa Ginoo kay ang tinuod nga pundok niya sa Ginoo ang relihiyon niya sa Ginoo putli way kunot ug mao katong paglikay sa buling ning kalibutan na. Nya di sa ni siya magamit i-apply sa katong langit Triumphant Church kay ning kalibutan na man nagipasabot paglikay sa buling. Palihog ko kung pagpatin-awa ni Barsok. Salamat. Ang diretso na ito nga tubag niya na diya sa San Mateo 13 nga ningon si Jesus nga gingarian sa Dios sama sa usa ka uma. Ako'y nagtanom sa trigo, itubo, kalit sa ngitubo sa ang sampinit, ng layon, sagbot, nga makadaot. Ingon ang mga mag-uuma, amo ning galbon ang mga bunglayon, sagbot. O katagiyam ingon ayaw. Kaya siya yung paghahaba na, mapil ang mga trigo. Abot ba sabot sa Ginoo nga diya sa simbahan, doon ay duha ka hugpong ang mga matarong o ang mga dautan. Sa teaching of the church, doon ay nganlan o the divine factor and the human evil factor. Abot sabot nga, by the way, ato sang tubagon ka nang nagtukod, kisa man ay nagtukod sa Iglesia Katolika. This is a great question of so many questions. It has been long time protracting question that nobody dared to answer. Other answer. Who did establish the Catholic Church? The answer is Christ, Jesus Christ. You cannot find any man or woman that would be attributing to him as the founder of the Catholic Church. Nothing. Because doon ay tao umingon nga tinukod na ni Talpulano ang volumes of encyclopedia mudatog niya. International Encyclopedia Volume 15, page 520. Collier's Encyclopedia Volume 5, page 106. Book of Knowledge Encyclopedia, World Almanac. So many encyclopedias. Kaya gitudlo nga nagtukod sa Iglesia Katolika mo sa Kristo. Kung dili kinsa man. That is significant. That is very momentous event and that is very important. Kami ba ito kasi nagtukod og lili sa Kristo? Huwag kayo mabasang lain sa Kristo ra. So, that cannot be denied. And ita sa human factor. Ang human factor simbahan mo ni sama sa panahon ni Kristo, siya gyud nangunay pagpili, pila ka buok ni talikod niya. O siya gyud nagpakita pagkamaluibon mo si Judas Iscariote. Pero pila? Judas Iscariote, 11 gyud ka apostolis. Nagpakita silang disloyalty to Christ. Unsa man ang disloyalty? Pakita nimo wa ka mahigugma sa imong isunod. Ibiyaan man nimo. On the cross, Christ was looking to His apostles. Ang iyang mga mata nag-aninaw hay ng iyang mga tinunan nga bisag musimpatiya na lang niya. Only John, the evangelist,
John, his cousin, nga nag-agak siyang mama. And 10, nawa. Kaon siya to si Judas, bihikog naman. Yeah, this loyalty, that is really betrayal of your beloved master. So, makita na to, nga there was a divine factor. John the Evangelist. Unong ko, kay ginako kakita og manunubos gawas niya. Ang uban ng unsin nago, nadlok, kay they are only in favor with Christ when Christ manifested miracles. Now, the agony and suffering of Christ, suluhan na sir, biyaan ta ka. So that is disloyalty. So mo nang human factor sibahan. Sa tuig 803, si Julio III nagda og marusa sa babaeng bigaon, ngilad, daa pa niyang anak, na imong hugaw ang trono ni Kuranan sa Tupapa. Diguwa ang mga simony, pamalit o gahom, pinatyanay, suban ng mga reliyoso, niya, mga kahugawan sa babae. That was the human factor until 1730, pag-abot ni nganlan og si Bishop or usa ka obispo, si Gregory the Seventh, dili Gregory the First. Pwede taas ang moral, pagkaisog, pagkaputli siyang pagkabalaan. Iyang excommunicated itong mga hari ng apil simbahan. Gukod siya sa mga hari, waa siyang handlo. Katong mga pare nga naglawgaw sa simbahan, pawa niya. Nabili ng mga pare nga buutan og ligong, kini, suguta. Chastising, cleansing the church from the human factors. Mo nang simbahan. Mo na nga, dili ta kaingon nga ang simbahan ngilad, diha lay mga ngilad sa simbahan. O niya, diha mga matarong. O sa simbahan Katoliko, nakita nimo ang lista sa mapasakiton ng mga may relihiyoso sa China, how many hundreds of priests giihaw, gigabas, gisunog nga maring Katoliko gipagato sa China, gi-persecute sa mga Chino nga gobyerno, labi na pag-abot ni Mao Zedong. O niya, sa atong panahon doon ay Maria Mother Teresa of Calcutta, mga kabos, tabangan, Vincent sa Francia. Grabe ang mga charities. Katuingon nga, ang relihiyon nga putli nagaduo sa mga ilo, nagatiman sa mga byuda. That is the church. Muna nga lang ito, divine factor. Muna nga itong mga ngingon sa 1 Corinto 11:18-19, mga tagak, mga bunga nga wa mo gunit sa ilang pungango, mga tagak. So muna nga lang itong human factor. Balik ta, kadtong sambingay ni Kristo sa umma nga dunay mga sagbot, dunay mga sampinit, o dunay trigo. That is reality, and the church comprising the human factor, igsundan og katong divine factor. Igsun hiyabdan tas panahon, salamat kayo sa iyong pagduyog kanako. Doon na tayo mga panguta, mga sani, mga greetings ta sa atong mga amigo, pero greeting ta sa atong Presidentes Catholic Faith Defenders, Brother Adam Ampere and Company. Yeah, the Mayor of Talisay, si Mayor Samsam Golias, Vice Mayor Alan Buko, mga councilors, united and serving the people of Talisay. Salamat ang Diyos, mga panalangin ka na ito. Tagbuta po ni atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos, mga panalangin ka na ito. Hail to thee, true body sprung from the Virgin Mary's womb. Same that on the cross
more thorn than the bitter dew. Sweet Jesus, Mary's Son, thou whose side was pierced and flowed, both with water and with blood, suffer us to taste of thee in our life's last agony. Sweet Jesus, Mary's Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Divine Mercy Chaplet. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.